tahimik si Arlene Brosas, tahimik din po itong Alliance of Communist Teachers, no? Na kung makapagpuna at makapagbatikos kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang linis-linis nila at ang wagas. Ang Kabataang Makabayan, underground. Pag sinabi pong underground organization, patago, lihim, at konektado sa armadong pagkilos. Ito po ay nakabaon at nakatago sa loob po ng Kabataan Party, sa loob po ng Anak Bayan, sa loob ng League of Filipino Students, sa mga student council, sa mga student publication. Kaya may front organization. So hindi lahat po ng kabataan na miyembro ng Kabataan Party, miyembro ng Kabataan Organization, ng Anak Bayan o ng League of Filipino Students ay alam nila o nare-recruit sila sa Kabataang Makabayan. Hindi po. Ito ay patago, palihim na nagre-recruit within the organization ng front organizations like Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan, LFS, nakabaon po sa loob niyan ang Kabataang Makabayan. At ang Kabataang Makabayan, miyembro po ng National Democratic Front. At ito po ay nagre-recruit para sa New People's Army, para maging armado ka o kaya ay sumuporta sa armado. Yon. So itong Anak Bayan, Kabataan Party at Kabataan Organization at League of Filipino Students, inaakusahan po ng paulit-ulit na kaso ng sexual abuse, rape, and sexual molestation. At may mga minor de edad po na ginawa nila ito. Nasa storyline po ngayon ng online news na Rappler. Kung mapupuntahan po ninyo, nag-carry po o binitbit po ng Rappler ang story na ito tungkol sa Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students. Sa mga ulat na nakuha ko po sa Rappler ngayong araw na ito, nagpapakita po na hindi bababa sa 10 ang mga naabuso na mga kabataan, sexually molested and na-rape. Sa loob po ng 10 taon, ang nakapag-ulat lang po at nakapagreklamo ay mga 2 lang o 3. At hindi pa po ma-establish kung ang kanilang cases filed ay nag-prosper o nagtuloy-tuloy. Pero mahalaga pong matumbok ito sapagkat ang mga pamunuan ng Kabataan Party at ng Anak Bayan, which by the way nagko-crossover lang po yan, ay idinideny nila na malaganap ang kaso ng rape o pang-aabusong sexual sa mga kabataan. At pangalawa, sabi nila dinidisiplina daw nila ang kanilang mga miyembro sa pamamagitan po ng pagtitiwalag sa kanila kung mapatunayan na sila ay nagkasala ng rape o kaya ano pa mga abuso sexual na may kahalintulad po na mga pag-uulat mula sa mga biktima. Pero kadalasan po, hindi na isasampa ang kasong kriminal sa korte natin. Nakakabahala po ito sapagkat ang ating mga school authorities, dahil nagbukas na po ang pasukan, pati high school po ay nire-recruit nila, no? Kasi pati elementary pwedeng maging miyembro ng Anak Bayan eh. 13 years old, 14 years old, pwede. Kaya ang mga naabuso po, nagkakaedad lang ng 16, 17 years old, mga kababayan. Yung iba 18, 19 years old. Kailangan pong maabisuhan natin at ma-notify natin ang mga magulang na kailangan ito ay mapanindigan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education na ipagbawal po ang mga pagkilos at mga recruitment activities ng CPP, NPA, NDF na gumagamit ng mga naturang front organizations na nanluloko at nagiging daan upang mapariwara, maabuso ang ating mga kabataan. And I'm referring to the group Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization, and League of Filipino Students. O ngayon, dito dapat ipakita nitong mga mapagkunwari at mapagbalat kayo na mga grupo na nagpapakilalang sila ay mga human rights defenders. Bakit tahimik dito ang Gabriela? Bakit walang paninindigan at walang anumang mga aksyon na ginawa ang Gabriela na nagpapakilalang champion daw sila ng mga advokasya laban sa violence against women and children? O nasaan na kayo? Against rape. O
Ba't tahimik kayo dahil kabalahibo ninyo at kagrupo ninyo ang gumagawa ng pang-aabuso at mga pagsasamantala sa mga kabataang kababaihan? Dahil kabalahibo ninyo ang Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students. Tahimik si Arlene Brosas. Tahimik din po itong Alliance of Communist Teachers, no? Na kung makapagpuna at makapagbatikos kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang linis-linis nila at ang wagas ng kanilang layunin ay napakadalisay. Ito, malaganap na iskandalo po ng pagkakaroon ng rape, sexual abuse and sexual violence na ginagawa ng mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. And yet, tahimik sila. Ito rin po ang ating panawagan ngayon sa Senado. Wala na tayong pag-asa dyan kay Madam Chair Tanim Witness na itinuturo ni alias Rene na ang ipokritang si Senator Risa Hontiveros, no? Mananawagan tayo ngayon kina Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, at iba pa. Ipatawag po ninyo itong mga grupo at leaders ng Anak Bayan, leaders po ng League of Filipino Students, ng Kabataan Party, Kabataan Organization sa Senado. At sila po ay isa lang sa totoong investigasyon sapagkat hindi po natin ini-expect na magbibigay po ng katarungan at pagbibigay ng matuwid na pag-imbestiga kung ang ating tinitingnan ay ang House of Representatives. Malabo pong mangyari yan na mapaimbestigahan sila sa House of Representatives. So we're calling on the conscience block senators sa loob po ng Senado. Ulitin po natin, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, at sino pa bang pwedeng sumama dito? Senator Alan Peter Cayetano, at Senator Camille Villar. Imbestigahan po ninyo, ipatawag ninyo itong mga leaders ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. At ipalantad, ipalahad sa kanila sino po ang mga gumawa ng rape. Sino pong gumawa ng mga pagsasamantalang ito because they were telling doon sa isang side ng story sa Rappler na may ginawa daw sila mga hakbang such as disciplinary action, expulsion, among others. Pero nagrereklamo mga biktima dahil wala pong nag-prosper na mga kaso, kriminal. And rape is rape. Ito po ay heinous crime na karumal-dumal at hindi pwedeng palagpasin. So bakit tinatalakay po natin sa Ka-Eric live stream ngayon dito? Sapagkat ang dugtong nito ay ipanawagan natin at idemanda ang partisipasyon ng mga pamunuan ng University of the Philippines, pamunuan po ng Polytechnic University of the Philippines, among others, including po ang leadership ngayon ni Secretary Angara sa Department of Education at ang pumalit po sa CHED, sa Commission on Higher Education, kay Chairman Popoy de Vera, ay dapat po ipagbawal at hindi kilalanin ang accreditation and recognition sa mga grupo kagaya po ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. At magbigay po ng kaakibat na warning na mayroon pong serye at mga iba't ibang reklamo na umaabot na po sa 10 taon, iba-ibang kaso at iba-ibang biktima ng panggagahasa at mga karahasang sexual na ginagawa po nitong organisasyon ng Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization, and League of Filipino Students. Maliban po dito na dapat ipanawagan sa pamunuan ng Department of Education at sa pamunuan po ng Commission on Higher Education ang Senate investigation din po para mailantad at nang sa ganun mabubulgar po ang modus operandi ng panggagahasa at mga karasang sexual na malaganap po na nangyayari sa loob ng CPP, NPA, NDF front organizations na ulitin ko kaya ko inuulit kasi kailangan po ito tumimo at nang sa ganun po maibulgar ang mga pangalan ng dinadaluyan ng mga recruitment papunta sa underground, sa Armado at sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at NDF. Una po yung Kabataan Party na pinamumunuan nga noon ni Raul Manuel at ngayon po si Rene Co.
abogada yata ito, at idinideny nila na malaganap. Pinagtatanggi nila na ito ay naging kalakaran na pinapalusot at kanilang kinukonsente ang malawakang karahasang sexual, pang-aabuso at pagsasagawa ng rape laban sa kabataang kababaihan na nare-recruit po sa loob ng Anak Bayan, Kabataan Party, Kabataan Organization at League of Filipino Students. Pangatlo po, ipinapanawagan natin sa kapulisan na dapat i-pursue po as a Department of Justice o NBI na mag-file ng kaso. Ang ulitin ko, ang sinasabi ko, rape is rape. Ngayon po, kailangan natin na ito ay panindigan. Kasi mga bully at mga hambog po itong grupong ito na kung makaalipusta at makaalimura sa ating mga leaders ng gobyerno na mga kagaya po ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, akala mo ang linis-linis nila. Kaya marapat lamang nahabulin sila ng mahabang kamay ng batas. Kaya warning po ito sa mga magulang, huwag po kayong pumayag na hindi maideklara na illegal o banned o ipinagbabawal ang pag-operate at pagpasok sa mga schools, sa mga barangay, sa high school lalo na, and even sa college, ang mga grupo at organisasyon ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. Ayun. At kung pwede po, magsampa ng kaso, kriminal laban sa kanila kung sila ay patuloy na nagre-recruit under the ground of promoting and supporting the Commission of the Acts of Terrorism na nakasaad po sa ating Anti-Terrorism Law of 2021 at pati po sa terrorism financing. Ayun. Ito dapat ang mga issue at problema na inaasikaso. Bakit kasi binuboto pa yung mga walang kwentang party list, no? Karamihan dyan nagiging kumilected na rin sila, Joy Masbate, no? Kumilect po ang nagmamaniobra para makapasok sila mismo at ginagamit sila na attack dogs ni Martin Romualdez at nila Marcos laban sa mga Duterte. Fedge Kilantang, watching from Port Arthur, Texas. Ayun. Jeff Kilantang. Okay? Magandang gabi. Rog Selly Silangging. Magsimba daw sila ni nanay ko. Si mother ko at ang aking wife po ay every Sunday, magkasama po silang pumupunta sa church, no? Diyan lang po sa amin sa Suok sa Arevalo. Thank you, Langging. So ako po ay nalulungkot, ako po ay nagagalit, ako po ay nababahala sapagkat in 10 years time, hindi bababa sa 10 ang kaso ng rape, ang kaso ng pang-aabuso at panggagahasa sa loob po ng organisasyon na hindi lamang nagre-recruit pala ito ng kabataan para po sa magiging NPA sila kung hindi sila mismo ay pinagsasamantalahan. Okay? So kung maka-atake itong grupong ito kay Pangulong Duterte at makapagbastos, akala mo napakabastos na ni Pangulong Duterte. At kung maka-atake at makipagsabatan kay Tanimwit kay Senador, akala mo si Pastor Kibuloy na ang pinakamasama kung sila ay mangbastos, no? Yun pala, ang track record nila ngayon batay sa report ng Rappler at nakikita natin online at ang mga biktima na mismo nagsalita, mahigit 10 o marami pa ang kaso po ng kanilang panggagahasa, pagsasamantala at mga karahasang sexual na committed po ng leaders nila at kanila lamang inaariglo at wala pong klaro na mga criminal filing of cases and prosecution para po makulong, mapanagot po sa batas ang mga grupong binanggit ni Ka-Eric na nagsisilbi pong daluyan ng front organizations ng CPP, NPA, NDF para magsagawa ng terorismo, magsagawa ng pagwasak at paninira sa ating bayan at mag-recruit ng kabataan at gawin po silang mga biktima ng karahasang sexual at mga pang-aabuso at pagsasamantala sa loob po ng organisasyon ng Kabataan Party, Kabataan Organization, Anak Bayan at League of Filipino Students. Sana po mapakinggan natin na may mag-privilege speech ng mga senador hinggil dito dahil sa House of Representatives ni Tambaloslos, wala na po tayong maaasahan pa doon. Sabi ni Juan Pantuha, kala mo malinis ang mga hayop. Sila palang gumagawa ng mga kamunduhan. Kayo ang mga kababuyan. O, galit na si Juan Pantuha. Thank you, Jo. Angeli Panteos, good morning ka, Eric. Jay Smith,
Official, God bless and good morning, happy Sunday ka Eric. Koring Mundo, nandyan ka na. And Ben Dogwi and Daniel Go, good morning ka Eric. Erlinda 60, Mixed Vlog. So mahalaga po ito ang panawagan natin kay DepEd Secretary Sani Angara. Kung pwede po, i-declare kaagad ang pag-ban and then notice of warning na hindi po dapat payagan na pumasok at mag-recruit sa eskwelahan o sa mga paligid ng paaralan, pati sa DILG dapat notify po natin dapat ito, no? Dapat magpalabas ng notice of warning ang DILG sa lahat ng mga barangay officials at ang DepEd sa mga high school and elementary and sa college naman ang Commission on Higher Education para po mapangalagaan natin ang kaligtasan at ang dangal at ang katayuan ng kabataang mga babaeng mga napagsasamantalahan at sila po ay nagagamit sa karumal-dumal na mga pagkumit ng krimen kagaya po ng rape sa loob ng grupong ito. Okay? And we hope that there will be privileged speech about this sa Senado upang mailantad ito systematically. And one time, as far as I can remember, tumawag po yan sa akin personally si Senator Robin Padilla. And we talk about the recruitment being made by CPP, NPA, NDF among schools. Kung anong edad ang nare-recruit. Sabi ko hanggang pinakamababa siguro 13, 14 years old. And then mga college students. Sabi niya pati pala elementary. Opo, sabi ko. Because they're trying to establish yung pananagutan ng mga front organizations pagdating po sa mga pang-aabuso, child trafficking, human trafficking na ginagawa po nila sa pagre-recruit ng ating mga kabataan. At ngayon po nabubulgar na may pang-aabusong sexual na nagaganap. So, pagbalik ko po, I will find the line again kay Senator Robin Padilla or ibisitahin ko po siya at pati po itong mga ilang senador to lobby for the Senate investigation to convene on the report being exposed by the media outfit of Rappler, mga kababayan. No? Dapat po talagang manindigan tayo at huwag nating pababayaan na makalusot po ang mga demonyong ito na nagtatago po sa mga organisasyon na kung mag-asta at mag-alipusta ay akala mo napakalinis nila kagaya ng ginawa nilang pagwasak sa pagkatao po ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ and even po ang pakikipagsabuatan sa tanim witness, tanim kaso laban kay Pangulong Duterte at sa mga kagaya po ng kanilang ginagawa na pag-atake at pagwasak sa pagkatao din po ni Vice President Sara Duterte. Ayun. Elmer Bertudaso. Hindi po ako tatakbong Senator Elmer. Hindi ko kaya yung 15 million votes. Hindi ko makukuha yon. Dito na lang tayo sa pagiging advocate, Elmer. Na malaki pong botong kailangan para magsenador ka. Hindi pa inaabot ni Ka Eric ang ganyang katanyagan o ganyang influence. No? Dito lang po tayo sa live stream natin. Magtutok Brother Elmer, mga kababayan, dyan si Elmer Vertudazo. Puntahan po natin itong lumalaganap ngayon sa social media. Itong 2 beses na pagsupalpal po ni journalist Eden Santos ng Net25 kay Aling Claire Castro sa kanyang ginagawang pagpapahambog at mga panluloko sa taong bayan bilang presidential propaganda operator ni Marcos. Hindi po siya PPO na ang ibig sabihin po ay presidential press officer. No. The meaning of PPO for Claire Castro is presidential propaganda operator. Una pong nasupalpal siya ng kanyang ipinagmayabang na ngayon po nakatanggap na tayo ng impormasyon na mayroon ng 4,026 barangays cleared. Wala na pong problema sa droga sa ilalim po ng Marcos administration. Aba, di pinatulan siya ngayon ng reporter ng Net25. Tinanong siya, Ma'am, pwede po ba namin malaman anong mga barangay ito? Saan po ito? Nako, anong sagot niya? Yan pa lang po ang natatanggap natin na ulat, wala pa pong detalye. Oh. So, klarong-klaro mga kababayan that she does not understand what she is trying to pass on as data kasi sa totoo lang, nagsisinungaling siya upang atakihin ang achievements
ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon hinggil sa war on drugs. Sapagkat noong April 2022, bago bumaba sa kanyang termino bilang Pangulo, si Pangulong Duterte, nagkaroon po ng Consolidated Drug Clearing Evaluation and Report kung ilang barangay na po ang na-clear. At mayroon pong data na ini-issue ng multi-agencies ng security sector, ng Dangerous Drugs Board, ng PDEA, ng PNP, ng DILG. Consolidated po ito na nagpapakita that during the time of President Duterte before he stepped down from the office of the President bilang Pangulo ng Bansa ay umabot po sa 26,000 plus. Out of the 42,000 total barangays sa Pilipinas, 26,000 mahigit po ang na-clear na free from drugs, free from illegal drugs, no? Mga kababayan. So saan ang galing ang hugot ni Lola Claire Castro, yung tagapagtahol ni Marcos, na mayroon daw 4,026 na mga barangay ang na-clear na. Samantalang out of the 42,000 barangays ay nagkaroon po ng drug clearing report na umabot na sa 26,000 barangays. Meaning, mga 76% po ng mga barangay sa buong Pilipinas during the time of former President Duterte ay na-clear na. At hindi po report yun ni Pangulong Duterte lamang. It was a consolidated report ng mga iba't ibang security sector agencies such as the Dangerous Drugs Board, the Philippine National Police, the PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and even the DILG. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.